Highly organized syndicate kung ilalarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga anomalya sa loob ng DPWH kaugnay sa mga proyekto nila. Sabi ng alkalde mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ay may mga kasabwat na opisyales ng ahensya at politiko na nakikinabang. Si Criza Lopez magbabalita. Isang malaking sistematiko at organisadong sindikato ganito kung ilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nangyayari korupsyon sa loob mismo ng tanggapan na Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Magalong, magmula sa pagpaplano ng isang proyekto, pagdedesenyo, proseso ng bidding hanggang sa pagpapatupad ng mismong flood control project, tila kabisado at gamay na ng mga sangkot sa anomalya ang pagsasakatuparan nito. Talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well organized. Hindi alam ng mga tao kung anong mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is highly syndicated. Batay sa paglalarawan ni Magalong, nagsisimula ang anomalya sa pagitan ng politiko at DPWH, kung saan ang nasa pinakamababang bahagdan ng proseso ay ang mga district engineer na nagsisilbing bagman ng mga politikong nagbababa ng pondo para sa isang flood control project. District engineer na rin ang siyang nangungulekta sa lahat ng kontraktor ng mga padulas nito sa politiko. Batay sa informant ni Mayor Magalong, umpisa pa lamang ay tukoy na kung sino ang mananalo sa bidding. Kung sino ang mananalo, ito'y kung sinong kontraktor ang kaya makapagbigay ng pera sa lalong madaling panahon sa DPWH at sa mga politiko. At kung sinong kontraktor ang mas mabilis at mas malaki ang kayang ibigay sa politiko, garantisado na ang pagkapanalo nito sa bidding. Sabi sa akin nung isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the, sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top, management, ibababa doon sa planning, kay Yusek Cabral, o ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman. Talagang mag-advance na. Bago pa lumabas yung pondo mula sa DPWH? Ay, oo naman. Na yung kagad. Usapan na kagad yan. Bago pa lang mag-umpisa ang bidding, maglalabas ka na ng pera. Kasi ikaw taker. Even before sabi ko nga sa inyo, even before the bidding process, alam naman na kung Bukod pa sa mga nanalong bidder, mayroon ding porsyento ang ibang bidder na hindi nanalo o kung hindi man, ang mga nanalong bidder ang magbabayad ng bidding documents ng mga hindi pinalad. Lumalabas din ang mismong DPWH ang gumagawa umano ng pera sa pamamagitan ng pagpaplano at pagsasakatuparan ng proyekto kung saan ang mga opisyal na rin ang nagsisilbing kontraktor. Sino yung designated either district engineer o kaya isang personal dun sa regional office o district engineer's office, siya yung designated ng trusted man ng politiko. So siya yung mangungulekta para sa politiko. Giit ni Magalong, labis-labis na ang korupsyon sa loob ng tanggapan at sa mga politikong sangkot dito. Binigyang diin niya kung gaanong kakomportable ang mga opisyal na sangkot umano sa Bulacan 1st District. Partikular dito ang mga pagkuha ng mga litrato ng limpak-limpak na pera na ipapadala para sa mga politiko. Tinutukoy niya rito ang pagpapakita ng litrato ni Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng milyong-milyong pera. Kasi nga, they're just so comfortable. Yung ngayon nakakalungkot doon, parang wala nang takot na gawin nila yun. Sa kabilang banda, kumpiyansa naman si Magalong sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iluklok si Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng DPWH at maging sa pagbuo ng isang independent commission na siyang sisiyasat ng mga katiwalian sa loob ng tanggapan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.